Talaga bang kailangang linisin mo ang banyo ng bisita ko? Ang dumi-dumi na, nakakadiri. Pahayag ni Jojo habang nakapangalumbaba sa dining table, nakatingin ng matalim kay Elena na hawak ang basahan. Jojo, ginagawa ko naman ang lahat para maging maayos ang bahay na ito. Bahay mo? Huwag kang magpatawa, Elena. Putol ni Marta, ang kanyang ina, habang humahalakhak at tinitingnan ang kuko. Ako ang nagpapalakad dito. Ako ang nagpapasya kung sino ang dapat kumilos. Kung hindi dahil sa awa ko, baka kung nasaan ka na ngayon, nagpapalimos sa kalsada. Pero Marta, pagmamayari ko ang titulong ito. Ako ang nagbabayad ng buwis, mahinang sagot ni Elena. Ang boses ay nanginginig sa pagpipigil. Tax? Buwis? Huwag mo akong dumaan sa ganyan. Dahil kung hindi mo ibibigay ang susi ng vault at ang pirmadong papeles na hinihingi ko, alam mo na ang mangyayari. Banat ni Marta. Sabay tayo at lumapit sa mukha ni Elena. Gusto mo bang maging palaboy sa sarili mong mansyon? Ma, hayaan mo na siya. Basta siguraduhin niyang malinis ang banyo at maghain siya ng almusal bago tayo umalis. Sambit ni Jojo, sabay tapon ng baso sa sahig na nagkapira-piraso sa harap ni Elena. Si Elena ay napatigil, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang apron. Ang bawat salita ay parang latay ng latigo sa kanyang pagkatao. Tumingin siya sa mga piraso ng baso, mga kristal na regalo pa ng kanyang yumaong ina, at ramdam niya ang dahan-dahang pagdurog ng kanyang puso. Sa bawat paghinga, pilit niyang nilulunok ang pait, ngunit ang bawat pagpatak ng luha ay pinipigilan niya dahil alam niyang ito ang sandaling hinihintay nila, ang makita siyang tuluyang gumuho. Tahimik niyang pinulot ang mga basag na kristal. Ang bawat talim ay bumaon sa kanyang palad, ngunit hindi niya ininda ang sakit. Ang tunay na hapdi ay ang pagtataksil ng taong itinuring niyang kapatid sa loob ng mahabang panahon. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa isang malaking piraso ng kristal. Doon, nakita niya ang isang babaeng tila anino na lamang sa sarili niyang tahanan. Habang naglilinis sa sahig, narinig niya ang tawanan ni na Marta at Jojo sa sala. Pinag-uusapan nila ang plano nilang ibenta ang mga antigong gamit sa attic para pambili ng bagong kotse ni Jojo. Mga gamit na pamanang nagkukuwento ng buhay ng kanyang mga magulang. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ng dalawa. Para sa kanila, siya ay kagamitan na lamang, isang kasangkapan na madaling manipulahin at itapon kapag wala ng silbi. Ngunit sa ilalim ng kanyang pananahimik, isang bagong kaisipan ang unti-unting nabubuo sa isip ni Elena. Ang pagkawasak ng basong ito ay hindi lamang pagbasag ng kristal. Ito ang pagbasag sa huling hibla ng kanyang pagkabulag. Tumayo si Elena, hawak ang mga basag na piraso, at dahan-dahang naglakad patungo sa lababo. Hindi siya lumingon, kahit ramdam niyang sinusundan siya ng mapanghusgang tingin ni Marta. Alam niyang sa bawat hakbang niya palayo, ang bawat segundo ay nagsisimula na niyang bilangin. May isang bagay sa loob ng cabinet sa ilalim ng lababo, isang lumang folder na hindi pa nila nahahanap, na maaring magbago ng lahat ng kanilang kasinungalingan. Habang abala sa paglilinis ang mga kamay ni Elena sa kusina, ang bawat tunog ng pagkayod ng kanyang basahan sa sahig ay tila isang mahabang buntong hininga ng pagtitiis. Sa kabilang silid, naririnig niya ang boses ni Jojo na nagmamalaki sa kanyang mga kaibigan tungkol sa investment na gagawin niya
gamit ang perang kinuha niya sa aparador ni Elena. Ang bawat halakhak ng mga ito ay tumatagos sa dingding na parang mga karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Pumasok si Marta sa kusina, suot ang isang mamahaling scarf na pagmamay-ari ni Elena at tiningnan ang ginagawa ng babae ng may pagkutya. Huwag kang masyadong mabagal, Elena. Darating ang mga kaibigan ni Jojo mamayang gabi para sa isang dinner party. Ayusin mo ang lahat. At huwag na huwag kang magpapakita sa harap nila ng nakasuot ng ganyan. Magmumukha silang naawa sa iyo at ayaw kong isipin nila na ang pamilyang nakatira rito ay may katulong na mukhang kawawa. Hindi sumagot si Elena. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga daliri ay namumula na dahil sa sabon at init ng tubig. Sa kanyang isip, pabalik-balik ang mga alaala ng panahong si Marta pa ang nakikiusap sa kanya na patuluyin sila dahil wala silang matutuluyan. Ipinahiram niya ang kanyang loob, ang kanyang tiwala, at ang kanyang tahanan. Ngunit ngayon, ang utang na loob na iyon ay binaligtad na parang isang sumpa. Naiintindihan mo ba? Muling tanong ni Marta na kinalabit pa ang balikat ni Elena ng marahas. Naiintindihan ko, Marta. Sagot ni Elena sa mahinahong boses, kahit na sa loob niya ay naglalabog ang isang bagyo ng galit. Paglabas ni Marta, dahan-dahang inangat ni Elena ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal para sa pamilyang ito, ay nagsimulang magbago. Ramdam niya ang lamig ng bakal ng kutsilyo na nakapatong sa counter, ngunit hindi iyon ang kanyang kailangan. Ang kapangyarihan ay hindi nakukuha sa dahas, kundi sa pag-iingat. Maingat siyang lumapit sa lumang cabinet sa ilalim ng lababo. Sa likod ng isang maling panel ng kahoy, naroon ang isang maliit na diary at ang orihinal na kopya ng property deed ng bahay. Isang dokumentong matagal na niyang itinago dahil sa takot na baka mawala niya ito. Hinaplos niya ang papel. Ito ang katibayan na siya ang tunay na may-ari. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Si Jojo ang pumasok, nakasimangot at humihingi ng kape. Elena, nasaan na ang kape ko? Ang bagal mo talaga. Muntik nang mahulog ang dokumento mula sa kamay ni Elena. Mabilis niya itong naipasok sa loob ng kanyang apron bago pa man makita ni Jojo. "Nandyan na, Jojo. Maghihintay ka lang ng sandali," sagot niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Habang nagtitimpla ng kape, nakatingin si Elena sa likod ni Jojo. Ang batang ito, na dati niyang kinakalinga, ay siya na ngayong nagpapahirap sa kanya. Tiningnan niya ang hawak na kutsara, ang refleksyon nito ay nagpapakita ng isang babaeng handang bawiin ng lahat. Hindi na siya magiging anino. Sa bawat paghalo ng kape, tinitimbang niya ang susunod na hakbang. Ang hapunan mamaya ay hindi na magiging isang paglilingkod. Ito ang magiging simula ng pagbawi niya sa kanyang dangal. Habang iniabot ang tasa ng kape, hindi sinasadyang nasagi ni Jojo ang kamay ni Elena, dahilan upang matapon ang mainit na likido sa ibabaw ng hapag. Napasinghap si Jojo at mabilis na tumayo. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. "Ano ba? Tignan mo ang ginawa mo, ang dumi ng damit ko." Sigaw ni Jojo habang inaabot ang kanyang kamay upang itulak si Elena. Sa sandaling iyon, hindi umatras si Elena. Tumayo siya ng matuwid. Ang kanyang tingin ay hindi na mapagkumbaba, kundi mapanuri. Isang tensyong hindi kailanman naramdaman sa loob ng bahay ang biglang bumalot sa hangin. Ang katahimikan sa pagitan ni Elena at Jojo ay parang isang kawad ng kuryenteng handang pumutok anumang oras.
Ang mainit na kape na dumadaloy sa sahig ay tila isang guhit ng hangganan na hindi dapat lampasan. Si Jojo na nakatayo ng nakataas ang isang kamay ay natigilan. Hindi niya inaasahan ang matapang na titig ni Elena. Ang mga matang dati ay puno ng pagpapaumanhin. Ngayon ay tila may kakaibang talim ng determinasyon. Ano? Gusto mo akong saktan? Tanong ni Elena. Ang boses ay mahinahon pero may bigat na nagpapatigil sa paghinga ni Jojo. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw na nga ang nakatapon. Ikaw pa ang may ganang tumingin ng ganyan. Bulyaw ni Jojo, bagaman may bahid na ng alinlangan sa kanyang boses. Dahil sa ingay, mabilis na lumabas si Marta mula sa sala. Anong nangyayari rito? Jojo, bakit ka sumisigaw? Tiningnan ni Marta si Elena nang may halong pandidiri, sabay lapit at mabilis na sinampal ang hangin sa harap ng mukha nito. Isang pagbabanta na mas masakit pa sa pisikal na hapdi. Elena, ayusin mo ang kalat na yan at huwag kang sasagot sa anak ko. Masyado mo nang nalilimutan ang lugar mo. Si Elena ay hindi gumalaw. Ang kanyang mga kamay na nakatago sa loob ng kanyang apron ay mahigpit na nakahawak sa dokumentong kinuha niya kanina. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang timer ng isang bomba na handa na niyang pasabugin. Marta, hindi na ako ang Elena na nakilala mo 10 taon na ang nakalilipas. Sagot ni Elena habang unti-unting lumalakad patungo sa pinto ng kusina. Ang bahay na ito ay may mga dingding na nakakarinig at may mga sahig na nakakaalala sa tunay na may-ari. Natawa ng malakas si Marta, isang tawang puno ng kapaitang nagpapahiwatig ng kanyang pagiging desperado. Baliw ka na ba? Sino ang maniniwala sa iyo? Ang mga kapitbahay? Ang mga kaibigan ni Jojo? Lahat sila ay nakakakilala sa akin bilang may-ari ng mansyong ito. Ikaw? Ikaw ay isang anino lamang na sinuwerte dahil pinatira ko. Naglakad si Elena palabas ng kusina nang hindi na lumingon. Bawat hakbang niya ay kontrolado. Iniwan niya ang mag-ina sa gitna ng kusinang puno ng basag na tasa at nagkalat na kape. Ramdam niya ang tingin ni Marta na nakatutok sa kanyang likuran, isang tingin na puno ng panganib, ngunit hindi na siya natatakot. Pagdating sa kanyang maliit na silid sa dulo ng bahay, mabilis na isinara ni Elena ang pinto at inilabas ang mga dokumento. Binuksan niya ang isang lumang laptop na tago sa ilalim ng kama, isang kagamitang matagal na niyang hindi nagagamit dahil sa pag-aakalang wala na siyang kailangang patunayan. Kailangan niyang makipagkita sa abogado. Pero hindi sa paraang mapapansin ni Marta. Kailangan niyang maging matalino. Habang nakatingin siya sa screen na nagbibigay ng liwanag sa madilim na silid, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang hapunan mamaya ay hindi lang para sa mga kaibigan ni Jojo. Iyon ang magiging entablado kung saan unti-unti niyang ilalatag ang mga piraso ng katotohanang unti-unting wawasak sa ilusyon na itinayo ni Marta. Sa labas, narinig niya ang boses ni Marta na naguutos sa isang tao sa telepono. Siguraduhin mong mailipat ang pangalan sa loob ng linggong ito. Ayaw ko nang makakita ng kahit anong senyales na ang babaeng iyon ang may-ari. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Ang oras ay tumatakbo laban sa kanya. Kailangan niyang kumilos bago pa maging huli ang lahat. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila bumigat. Parang isang bagyong nagbabadyang tumama. Alam ni Elena na ang bawat galaw niya sa loob ng bahay ay binabantayan na ngayon ni Marta.
Hindi na siya basta-basta makakalabas nang hindi tinatanong kung saan siya pupunta. Kaya gumamit siya ng isang lumang sikreto, ang pintuan sa likod ng storage room na dati ay ginagamit para sa paglalabas ng mga basura. Habang ang mag-ina ay abala sa paghahanda para sa kanilang dinner party, maingat na kumilos si Elena. Suot ang isang simpleng terno na hindi kapansin-pansin, lumabas siya at naglakad patungo sa sakayan ng jeep. Ang kanyang destinasyon ay ang tanggapan ni Attorney Reyes, ang matandang kaibigan ng kanyang yumaong asawa. Pagdating sa opisina, ang bawat segundo ay mahalaga. Ipinatong ni Elena ang dokumentong kinuha niya sa harap ng abogado. Attorney Reyes, kailangan ko ng tulong. Niloloko na ako ni Marta. Inililipat na nila ang mga titulo ng ari-arian sa pangalan nila. Mabilis na paliwanag ni Elena, ang boses ay humihingal sa kaba. Binasa ng abogado ang mga papel, ang kanyang mga mata ay nanliit habang sinusuri ang bawat pirma. Elena, mapanganib ang ginagawa mo. Ang mga pirmang ito, peke ang mga ito, pero napakagaling ng pagkakagawa. Kung hindi natin ito mapapatunayan sa loob ng maikling panahon, mawawala na ang lahat sa iyo. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Elena, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng pag-asa. Kailangan mo ng matibay na ebidensya ng kanilang panloloko. Isang pag-amin o di kaya'y record ng kanilang mga transaksyon. Hanggat wala iyon, sa mata ng batas, ikaw ang agrabyado pero sila ang may hawak ng legal na dokumento. Sagot ni Attorney Reyes. Bumalik si Elena sa mansyon na may mabigat na dala sa kanyang isip. Sa pagpasok pa lang niya sa gate, sinalubong na siya ng boses ni Marta. Saan ka nang galing? Ang daming kailangang gawin dito. Tapos gala ka ng gala? Akala mo ba ay bakasyon ka rito? Bulyaw ni Marta na nakatayo sa balkonahe habang hawak ang isang baso ng alak. Nagpunta lang ako sa palengke para bumili ng mga sangkap para sa dinner mamaya. Pagsisinungaling ni Elena, pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. Huwag kang magsinungaling sa akin. Nakita kita kanina sa kanto. May kasama kang lalaki. Sigaw ni Jojo na biglang sumulpot sa likuran ng kanyang ina. Napalunok si Elena. Ang kaba ay unti-unting bumabalot sa kanyang buong katawan, ngunit hindi niya ito hinayaang makita sa kanyang mukha. Baka nagkamali lang kayo ng nakita, sagot ni Elena habang naglalakad patungo sa loob ng bahay. Wala akong pakialam kung ano ang ginagawa mo sa labas. Basta siguraduhin mong mamaya kapag dumating ang mga bisita, magmumukha kang invisible. Ayaw naming makita kanila. Dumiretso ka sa kusina at huwag kang lalabas hanggat hindi sila umaalis. Utos ni Marta, sabay tawa ng malakas. Dahil pagkatapos ng gabing ito, baka wala ka na ring balikan sa bahay na ito. Ramdam ni Elena ang pananakot sa bawat salita. Alam niyang may plano silang gawin sa gabi ng party. Habang naglalakad siya patungo sa kusina, nakita niya ang isang maliit na gadget sa bulsa ng kanyang apron, isang digital recorder na ibinigay sa kanya ni Attorney Reyes. Ang gabing ito ang magiging pagkakataon niya. Hindi siya magtatago sa kusina. Sa halip, sisiguraduhin niyang maririnig ng lahat ang tunay na kulay ng mga taong nagmamay-ari ng kanyang tahanan sa papel, ngunit hindi sa puso at katotohanan. Ang mansyon ay punong-puno ng ingay ng musika at tawanan, ngunit sa loob ng kusina, ang bawat galaw ni Elena ay tila isang dahan-dahang pag-akyat sa bitayan. Ang aroma ng masasarap na putahe ay humahalo sa amoy ng kaba
at pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Sa bawat paglabas ng mga tray ng pagkain patungo sa dining area, ramdam ni Elena ang bawat tingin ng mga bisita, mga taong nakasuot ng mamahaling alahas at disenyo ng damit, mga taong hindi alam na ang may-ari ng mansyon na si Marta ay isang impostora. Habang naghahain si Elena ng alak sa mesa, narinig niya ang boses ni Jojo. Mom, don't worry. The transfer papers will be finalized by Monday. After that, we can finally renovate this old house and kick the help out for good. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang tray na hawak niya ay muntik ng matabig. Mabilis niyang inilabas ang digital recorder mula sa loob ng kanyang apron. Tinitiyak na nakabukas ito at nakatago sa ilalim ng isang makapal na panyo sa kanyang bulsa. Are you sure, Jojo? Tanong ng isa sa mga bisita, isang mayamang negosyante. I heard this property has a lot of history. Isn't the original owner still living here? Tumawa ng malakas si Marta, isang tawang puno ng lason. Oh, you mean Elena? She's just a distant relative who acts as a caretaker. She's lucky we're still giving her a roof over her head. She has nowhere else to go. Sa sandaling iyon, ang galit ni Elena ay hindi na isang bagyo. Ito ay naging isang malamig na yelo. Tiningnan niya ang mga bisita, ang kanilang mapanghusgang mga mukha. Alam niyang ito na ang pagkakataon. Pero bago pa man siya makapagsalita, nilapitan siya ni Jojo at marahas na hinila ang kanyang braso. What are you still doing here? Go back to the kitchen and stay there. Bulong ni Jojo, ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Sa paghila ni Jojo, hindi sinasadyang natabig ng siko nito ang isang mamahaling plorera sa gilid ng mesa. Bumagsak ito sa sahig, nagkadurog-durog sa harap ng maraming tao. Ang ingay ng pagbasag ay nagpatigil sa musika. Lahat ng atensyon ay napunta sa kanila. Look at what you've done, you clumsy maid, sigaw ni Jojo. At bago pa man makapagsalita si Elena, sinampal siya nito sa harap ng lahat. You're useless. That vase costs more than your entire life. Ramdam ni Elena ang hapdi ng kanyang pisngi, ang init ng dugo na dumadaloy mula sa gilid ng kanyang labi. Ngunit sa halip na umiyak, tumingin siya ng diretso kay Jojo at pagkatapos ay kay Marta. Ang lahat ng tao sa silid ay tahimik, hinihintay ang susunod na mangyayari. That vase, sabi ni Elena, ang boses ay matatag at malinaw na umalingaw-ngaw sa buong silid, was a gift from my mother, the same mother who built this house. And you, Jojo, just broke it the same way you are trying to break everything that I have. Natigilan si Marta, ang kanyang mukha ay namutla sa gulat. Elena, stop! You're drunk. Go inside. No, Marta, sagot ni Elena habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang bulsa kung saan nakatago ang recorder. I am not drunk. I am just finally awake. Sa gitna ng tensyon, biglang pumasok ang isang lalaki sa pintuan ng mansyon, si Attorney Reyes, kasama ang 2 pulis. Ang lahat ng bisita ay nagbubulungan. Ang gabi, na dapat sana ay pagdiriwang ng tagumpay ni Marta, ay biglang naging isang eksena ng paghahatol. Ang buong dining hall ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bisita, na kanina lamang ay tumatawa at nag-e-enjoy, ay nagmistulang mga estatwang nakatingin sa tensyon sa pagitan ni Elena, Marta, at ng mga dumating na awtoridad. Anong ibig sabihin nito, Attorney Reyes? Matapang na tanong ni Marta,
Bagaman ang kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa ay kitang-kita ang panginginig. Bakit ka nandito kasama ang mga pulis sa isang pribadong piging? Hindi sumagot ang abogado. Sa halip, ibinaling niya ang tingin kay Elena. Elena, ikaw ang may hawak ng ebidensya. Ituloy mo. Huminga ng malalim si Elena. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbibigay ng lakas ng loob. Kinuha niya ang digital recorder mula sa kanyang bulsa at itinaas ito para makita ng lahat. Sa loob ng recorder na ito, panimula ni Elena, ay ang mga pag-amin ninyo kung paano ninyo pinlano na nakawin ang ari-arian ko, kung paano ninyo pekein ang aking lagda, at kung paano ninyo ako ginawang alipin sa sarili kong tahanan. Nanlaki ang mga mata ni Jojo. Mom, don't listen to her. That's all fabricated. Sigaw nito, sabay subok na agawin ang recorder mula kay Elena, ngunit mabilis na humarang ang isa sa mga pulis. Huwag kang gagalaw, binata. Anumang karahasan na gagawin mo sa harap namin ay magagamit laban sa iyo. Si Marta ay tila nabuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang mukha, na kanina lamang ay puno ng kayabangan, ay unti-unting nawalan ng kulay. Elena, anak, pag-usapan natin ito ng pribado. Alam mo kung gaano kita itinuring na parang kapatid sa loob ng maraming taon. Huwag mong sirain ang lahat ng ito dahil lang sa isang mainit na ulo. Ilang taon, Marta? Tugon ni Elena habang unti-unting lumalapit sa kanya. 10 taon. 10 taon ko kayong pinakain, pinatuloy, at minahal. Pero ang iginanti ninyo ay ang pagnanais na itapon ako sa labas ng sarili kong pintuan. Ang pagbasag ninyo sa mga gamit ng ina ko, ang huling alaala na mayroon ako, ay ang huling patak na nagpuno sa baso ng aking pagtitiis. Tumulo ang luha ni Elena, ngunit hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng paglaya. Hinarap niya ang mga bisita. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo kung nasira ang inyong gabi, ngunit kailangan ninyong malaman ang katotohanan. Ang mga taong ito na nagpapanggap na may-ari ng mansyong ito ay mga magnanakaw. Binalingan ni Attorney Reyes ang mga pulis. Opisyal, may mga dokumento rin kaming hawak na nagpapatunay ng falsification of public documents at attempted fraud. Narito ang warrant para sa investigasyon. Habang binabasa ng pulis ang warrant, ang mga bisita ay dahan-dahang nagsimulang magsipag-alis. Ang ilan ay nagbubulungan habang papalabas ng pinto. Si Jojo ay napaupo sa sahig. Ang kanyang pagkamayabang ay napalitan ng takot. Si Marta naman ay nanatiling nakatayo, ngunit ang kanyang mga balikat ay bagsak na. Ang kanyang kaharian ay gumuho na sa loob lamang ng ilang minuto. Nang ilabas ang mag-ina ng mga pulis, huminto si Marta sa tapat ni Elena. Hindi pa tayo tapos dito, Elena. Makikita mo. Tumingin lang ng diretso si Elena sa kanyang mga mata. Tapos na ang lahat, Marta. Ang totoo, matagal na tayong tapos. Nang tuluyan ng makaalis ang lahat at bumalik ang katahimikan sa malawak na bahay, naupo si Elena sa silya kung saan kanina lamang nakaupo si Jojo. Ang paligid ay kalat-kalat, may mga basag na kristal at mga natapong pagkain, ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging magaan. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang laban ay hindi pa lubusang tapos sa mata ng batas, ngunit sa kanyang puso, siya ay malaya na. Ang mansyon, na dati puno ng ingay ng pang-aapi,
ay nabalot ngayon ng isang nakakapagod na katahimikan. Si Elena ay naiwan sa gitna ng sala, nakatayo sa gitna ng mga nagkalat na basag na kristal at mga tira-tirang pagkain. Ang bawat sulok ng silid ay tila nagkukuwento ng nakaraang 10 taon, ng bawat pasensya, bawat pagtitiis, at bawat pagkakataong pinili niyang manahimik para lang mapanatili ang kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay naging isang kulungan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina, hindi para maglinis, kundi para kumuha ng isang basong tubig. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa gilid ng lababo. Sa sandaling iyon, ang adrenaline na nagpatatag sa kanya kanina ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang pagod. Hindi ito pagod ng katawan, kundi pagod ng kaluluwa. Tapos na, bulong niya sa sarili. Ang boses niya ay mahina, halos hindi marinig, ngunit ang bigat ng bawat salita ay nagpapatunay na ang lahat ng nangyari ay totoo. Hindi nagtagal, kumatok si Attorney Reyes sa pintuan ng kusina. Elena, maayos na ang lahat sa panig ng mga autoridad. Dinala na sila sa presinto para sa proseso ng pagdedemanda. Maaaring tumagal ito, pero hawak natin ang lahat ng baraha. Hindi na sila makakalapit sa bahay na ito. Tumango si Elena. Salamat, Attorney Reyes. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo. Hindi mo kailangan pasalamatan ng batas, Elena. Kailangan mo lang pasalamatan ang sarili mo dahil hindi ka tuluyang nagpadala sa kanila. Sagot ng abogado bago ito tuluyang lumabas ng bahay. Naiwang mag-isa si Elena. Naglakad siya pabalik sa sala at tumigil sa tapat ng orasan na nakasabit sa dingding. Itinuro nito ang eksaktong oras ng gabing iyon. Kinuha niya ang walis at panakot, at sa bawat hagod ng pagwawalis sa mga basag na kristal, tila winawalis din niya ang mga alaala ng pang-api. Bawat piraso ng basag na baso ay isang pagtatapos ng isang kabanata. Ngunit habang naglilinis, napahinto siya sa tapat ng aparador kung saan nakatago ang mga gamit ni Jojo. May naiwan itong isang maliit na sobre sa ilalim ng mesa. Dinampot ni Elena ito. Sa loob ay may mga litrato, hindi ng mga ari-arian, kundi mga litrato ng isang masayang pamilya na hindi kailanman naging sila. Mga litrato ni Jojo noong bata pa, na tila hinahanap-hanap ang kalinga ng isang magulang na hindi man lang siya naturuan ng tamang asal. Napabuntong hininga si Elena. Sa kabila ng lahat ng galit, nakaramdam siya ng isang maliit na kurot ng awa. Ang pagkakamali ni Martha ay naging sumpa rin sa buhay ng sarili niyang anak. Hindi niya itinapon ang mga litrato. Sa halip, ibinalik niya ang mga ito sa sobre at inilagay sa isang tabi. Ito na ang huling beses na magiging bahagi sila ng kanyang buhay. Habang sumisikat ang araw sa bintana, tinitigan ni Elena ang buong kabahayan. Ang dating mansyon na puno ng lason ay tila humihinga na ng maluwag. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang lumang kakilala na nag-aalok ng serbisyo sa pag-aayos ng bahay. Gusto ko nang palitan ang lahat, sabi niya sa kabilang linya. Ang bawat pintuan, ang bawat kanto, ang bawat kulay. Gusto kong burahin ang lahat ng bakas ng mga taong nanira rito. Pagbaba ng telepono, humarap si Elena sa malaking salamin sa sala. Tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya. Hindi na ang babaeng matatakutin, hindi na ang babaeng nagtitiis sa lahat ng mura. Ang nakita niya ay isang babaeng may pilat, oo.
ngunit isang babaeng handang harapin ang kinabukasan ng walang kinatatakutan. Sa labas, narinig niya ang huni ng mga ibon. Ang bagong simula ay hindi lang tungkol sa pagbawi ng bahay. Ito ay tungkol sa pagbawi sa sarili. Ang paglipas ng mga araw matapos ang insidente ay tila isang dahan-dahang paghilom ng isang malalim na sugat. Ang mansyon, na dati puno ng tensyon at poot, ay unti-unti nang nagbabago. Ang bawat silid na dati kinalalagyan ng mga alaala ng panloloko ni na Marta ay unti-unti nang pininturahan ng bagong kulay, maliwanag, presko at puno ng buhay. Habang abala ang mga trabahador sa pag-aayos ng kisame sa sala, si Elena ay nasa hardin, pinagmamasdan ang mga bulaklak na matagal na niyang napabayaan. Ramdam niya ang init ng araw sa kanyang balat, isang simpleng kaligayahan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang tawag ang dumating mula sa presinto. Elena, kailangan mong pumunta rito. Boses ni Attorney Reyes sa kabilang linya. Si Marta. Gusto kanyang makausap. Sinabi niya na may mahalaga raw siyang sasabihin tungkol sa pinagmulan ng mga pekeng dokumento. Napabuntong hininga si Elena. Ayaw na sana niyang humarap sa babaeng nagwasak ng kanyang buhay, ngunit alam niyang kailangan ito para sa pinal na hustisya. Pagdating sa presinto, bumungad sa kanya ang isang Marta na hindi na ang babaeng mapagmataas at palaban. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay nanlalalim, at ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong mundo. Sa loob ng silid interogasyon, ang tanging naghihiwalay sa kanila ay isang malamig na mesa. Bakit mo gustong makipagkita? Malamig na tanong ni Elena. Tumingin si Marta sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang pag-iwas ng tingin nito. Jojo, galit siya sa akin. Hindi niya ako kinakausap. Sinabi niyang dahil sa akin, nawala ang lahat sa kanya. Jojo is a grown man, Marta. Responsibilidad niya ang sarili niyang mga desisyon, sagot ni Elena. Alam ko, bulong ni Marta, na biglang humagulgol ng iyak. Pero ang mga dokumentong iyon, hindi lang ako ang gumawa. May isang tao pa. Isang taong malapit sa iyo noon. Isang taong nagbigay sa akin ng kopya ng pirma mo. Gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi ako nag-iisa. Nanigas si Elena. May isa pa? Isang taong malapit sa kanya? Sino, Marta? Huwag mo akong paglaruan. Ibibigay ko ang pangalan niya, sabi ni Marta. Basta't tutulungan mo akong makakuha ng mababang piyansa. Alam kong kasalanan ko, pero ayaw ko nang mabulok dito ng mag-isa. Tumayo si Elena. Ang impormasyong ibinigay ni Marta ay isang bagong piraso ng puzzle na hindi niya inasahan. Ang pagkakaroon ng traitor sa loob ng kanyang sariling bilog ay mas masakit kaysa sa panloloko ni Marta. Hindi ko ipinapangako ang piyansa mo, Marta. Ang hustisya ay hindi isang kalakal na maaaring ipagpalit, sagot ni Elena bago siya tumalikod at naglakad palabas. Paglabas niya ng presinto, ang langit ay bumubuhos ang ulan. Tiningnan niya ang kanyang paligid. Ang mundo ay tila mas malaki, mas komplikado, at mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Habang naglalakad siya sa ilalim ng ulan, naisip niya, kung sino man ang taong iyon, siguradong nagbabantay na rin sa kanya. Hindi natapos ang laban sa pagkakakulong ni Marta. Sa katunayan, ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang, at sa pagkakataong ito,
Hindi na lang si Elena ang nagbabantay. Kailangan na niyang maging mas maingat sa bawat hakbang niya dahil ang kaaway ay maaring isang taong nakangiti sa harap niya. Huwag mo nang palakihin ang gulo, Elena. Isipin mo ang dangal ng asawa mo, ang pangalan ng pamilya ninyo. Nakakahiya sa mga kapitbahay na makitang may pulis na labas-masok sa mansyong ito. Malambot ngunit mapanghusgang pahayag ni Tita Linda habang dahan-dahang humihigop ng tsaa sa sala. Danggal, Tita Linda, kailan pa naging mas mahalaga ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa katotohanang ninakawan ako sa loob ng sarili kong pamamahay? Sagot ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang matalim na kumpas na nagpapatahimik sa ingay ng paligid. Ang sa akin lang, baka pwedeng ayusin ito ng pribado. Si Marta ay tao rin, nagkakamali. At si Jojo, bata pa ang batang iyon, huwag nating sirain ang kinabukasan niya. Dagdag ni Linda, habang ang kanyang mga mata ay pasimpleng gumagala sa mga bagong gamit na ipinapasok ng mga trabahador. Bata, tita, sapat na ang edad ni Jojo para malaman kung ano ang tama at mali. At tungkol kay Marta, hindi siya nagkamali. Nagplano siya. At ang planong iyon ay hindi magtatagumpay kung wala siyang kasabwat na nakakaalam ng bawat pasikot-sikot ng buhay ko, maring saad ni Elena habang tinititigan ng diretso ang matanda. Napahinto ang tasa ni Linda sa hangin. Isang sandali ng katahimikan ang namayani kung saan ang tanging naririnig ay ang tibok ng orasan sa dingding na tila isang saksi sa hindi maipaliwanag na tensyon. Ano ang ibig mong sabihin, anak? Parang pinaparatangan mo na ako ngayon. Wala akong binabanggit na pangalan, tita. Pero nakakapagtaka lang, paano nalaman ni Marta ang tungkol sa lihim na compartment sa ilalim ng lababo? 3 tao lang ang nakakaalam niyon. Ako, ang yumaong asawa ko, at kayo. Malamig na pahayag ni Elena. Ang bawat salita ni Linda ay tila isang malambot na unan na may nakatagong patalim. Sa loob ng maraming taon, itinuring ni Elena si Linda na parang sariling ina ang takbuhan niya sa tuwing siya ay nangungulila. Ngunit sa ilalim ng ilaw ng sala, nakita ni Elena ang isang mabilis na kislap ng takot sa mga mata ng matanda. Isang kislap na mas nagpapatibay sa hinalang ibinigay ni Marta sa presinto. Ang pagtataksil ay hindi palaging dumarating na may kasamang sigaw o marahas na galaw. Madalas, ito ay dumarating sa anyo ng isang mapagkalinga na payo na ang layunin ay patulugin ang iyong kaisipan. Ramdam ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit ng katotohanang ang kanyang pinagkakatiwalaan ay siya palang nagbukas ng pinto para sa mga magnanakaw. Tumayo si Linda, ang kanyang mukha ay biglang naging formal at mailap. Kung ganyan ang tingin mo sa akin, Elena, mabuti pang umalis na ako. Sana ay hindi mo pagsisihan ang pagtaboy sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Hindi gumalaw si Elena sa kanyang kinauupuan. Pinanood niyang lumakad palabas ang matanda. Ang bawat hakbang nito ay tila nagiiwan ng bakas ng dumi sa malinis na sahig ng kanyang mansyon. Nang tuluyan ng makalabas si Linda, dahan-dahang binuksan ni Elena ang drawer sa gilid ng kanyang upuan. Inilabas niya ang isang lumang litrato, ang kanyang asawa, si Marta, at si Linda na magkakasama sa isang masayang okasyon sa nakaraan. Hinaplos ni Elena ang mukha ng kanyang asawa sa larawan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang bawat alaala ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo, ngunit ang larawang nabubuo ay isang masalimuot na kwento ng inggit at kasakiman. Saan mo nakuha ang susing iyan, Elena?
Ibalik mo sa akin yan, ngayon din. Ang boses ni Tita Linda ay hindi na ang malambing na tinig ng isang mapagkalingang tiyahin. Ito ay naging isang matinis na utos na puno ng desperasyon at takot. Bakit, tita? Bakit kayo natatakot sa isang maliit na piraso ng bakal? Tanong ni Elena habang dahan-dahang inilalayo ang susi mula sa abot ng matanda. Kung wala kayong itinatago, bakit kailangan ninyong bumalik dito ng nagmamadali para lang hanapin ito? Wala kang alam, Elena. Masyado kang naging kampante sa yaman mo habang kaming mga kamag-anak mo ay nagtitiis sa hirap. Ang asawa mo, bago siya mamatay, nangako siya sa akin. Sabi niya, hindi niya ako pababayaan. Sigaw ni Linda habang ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at hiya. Nanggako siya na tutulungan kayo, tita, hindi ang pagnakawan ng kanyang asawa. Mahinahong sagot ni Elena, bagaman sa loob niya ay nadudurog ang bawat alaala ng pagmamahal na ibinigay niya sa matanda. Itinuring ko kayong pangalawang ina, pero sa likod ng bawat yakap ninyo, may hawak pala kayong kutsilyo para saksakin ako sa likod. Hindi na sumagot si Linda. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng bahay. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng poot. Naiwang mag-isa si Elena, hawak ang susi na tila naging isang napakabigat na pasanin. Alam niyang ang susing ito ang magbubukas ng huling lihim na itinatago ni na Marta at Linda. Isang lihim na maaaring tuluyang magpabagsak sa kanila o magdala kay Elena sa isang mas malalim na panganib. Kinabukasan, maagang nagtungo si Elena sa bangko. Ang bawat hakbang niya sa malamig at malawak na lobby ay tila isang paglalakad sa gitna ng isang bitayan. Ang amoy ng lumang papel at ang tunog ng mga computer sa paligid ay nagpapatindi sa kanyang kaba. Nang sa wakas ay makaharap niya ang bank manager, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Gusto ko pong buksan ang safe deposit box na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng yumaong asawa ko, si Ricardo Villafuerte. Pahayag ni Elena habang inilalatag ang susi at ang kanyang mga dokumento. Matapos ang ilang minutong pagsusuri, dinala siya ng manager sa isang silid sa ilalim ng lupa. Ang hangin doon ay tuyo at malamig. Nang dahan-dahang slide ng manager ang metal box palabas ng lagayan nito, naramdaman ni Elena ang paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat pihit ng susi ay tila isang tibok ng pusong natatakot sa katotohanang naghihintay sa loob. Sa loob ng kahon, walang ginto o mamahaling hiyas. Sa halip, naroon ang isang makapal na ledger at mga sulat na nakatali ng isang kupas na laso. Binuksan ni Elena ang isa sa mga sulat. Ang sulat kamay ay pamilyar, kay Ricardo. Ngunit ang mensahe ay hindi para sa kanya. Ito ay isang pag-amin mula kay Ricardo tungkol sa isang malaking pagkakamali sa negosyo na ginamit ni na Marta at Linda para i-blackmail siya sa loob ng maraming taon. Elena, hindi mo ba itatanong kung bakit hanggang ngayon ay may perang lumalabas sa account ni Ricardo? Ang tinig ng lalaki ay paos, tila galing sa ilalim ng lupa, habang nakatitig siya ng diretso sa mga mata ni Elena. Sino ka ba? At bakit mo alam ang tungkol sa account na iyon? Tanong ni Elena, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang bag kung saan nakatago ang ledger. Ako si Domeng, ang dating driver ni Ricardo. Ang driver na pinatahimik at pinalayas ni Linda matapos ang aksidente, sagot ng lalaki, sabay bukas ng pinto ng sasakyan. Sumakay ka, bago pa tayo makita ng mga mata ni Linda.
Hindi lang si Marta ang kalaban mo, Elena. Ang tunay na ahas ay nasa loob ng pamilya mo at matagal na siyang nagpapakasasa sa dugo ni Ricardo. Pilit na kinalma ni Elena ang kanyang nagwawalang puso. Sumakay siya at sa bawat pag-andar ng sasakyan, tila unti-unting nabubura ang mga alaala ng kanyang masayang pagsasama kay Ricardo, napapalitan ng isang madilim at masalimuot na katotohanan. Dinala siya ni Domeng sa isang maliit na bahay sa labas ng lungsod. Doon, inilatag ng matanda ang mga dokumentong matagal na niyang itinatago. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Ricardo, Elena. Inatake siya sa puso dahil sa sobrang stress. Araw-araw siyang ginigipit ni Linda. Hawak ni Linda ang ebidensya ng isang pagkakamali sa buwis na nagawa ni Ricardo noong nagsisimula pa lang ang kumpanya. Ginamit iyon ni Linda para perahan siya. Paliwanag ni Domeng, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. At ang pangalan sa ledger? Iyon ay ang anak ni Linda sa labas. Doon napupunta ang lahat ng perang pinaghirapan ni Ricardo. Nanigas ang buong katawan ni Elena. Ang bawat salita ni Domeng ay tila isang malaking pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang taong itinuring niyang ina, ang taong iniyakan niya sa burol ni Ricardo, ay siya palang unti-unting pumatay sa kanyang asawa sa pamamagitan ng takot at blackmail. Bitawan mo ang lighter na iyan, Tita Linda. Huwag mong dagdagan ang kasalanan mo sa pamilyang ito. Ang boses ni Elena ay malamig at matatag, kahit na ang amoy ng gaas ay nagsisimula ng humapdi sa kanyang ilong. Pamilya? Anong pamilya, Elena? Ang pamilyang itinuring akong tagahingi ng limos habang kayo ay nagpapakasasa sa yaman? Asik ni Linda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng liwanag ng maliit na apoy. Binuhay ko si Ricardo noong walang-wala siya, pero nang sumikat ang araw sa inyo, itinapon ninyo ako sa dilim. Hindi ka itinapon, tita. Ikaw ang lumayo dahil hindi sapat sa iyo ang pagmamahal, dahil gusto mo ang pagsamba at pera. Sagot ni Elena habang dahan-dahang humahakbang pasulong. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang ginawa mo kay Ricardo. Pinatay mo siya sa takot at kahihiyan. At ngayon, pati ang alaala niya ay susunugin mo. Tumawa ng mapait si Linda at sa isang mabilis na galaw, itinapon niya ang lighter sa dulo ng kortina. Agad na gumapang ang apoy, tila isang gutom na hayop na kumakain sa mamahaling tela. Mamatay ang lahat ng ebidensya rito, Elena. Walang maniniwala sa isang katulong na naging senyora. Hindi natinag si Elena. Hindi siya tumakbo palabas. Sa halip, inilabas niya ang kanyang cellphone na kanina pa naka-livestream sa social media at konektado sa presinto. Huli na ang lahat, tita. Narinig ng buong mundo ang pag-amin mo. At ang ebidensyang hinahanap mo? Wala rito sa sala. Mabilis na kinuha ni Elena ang isang maliit na fire extinguisher sa gilid at pinatay ang nagsisimulang apoy. Sa gitna ng usok at puting pulbos, lumitaw ang mga pulis sa pintuan kasama si Attorney Reyes. Napaluhod si Linda sa sahig. Ang kanyang mukha ay nabahiran ng uling at luha ng pagkatalo. Elena, patawarin mo ako. Bulong ni Linda habang pinupasuan ng mga pulis. Tumingin si Elena sa matanda nang may halong pait at pagpapatawad, ngunit hindi ang uri ng pagpapatawad na magpapalaya sa kanya sa batas. Ang patawad ay para sa ikakatahimik ng puso ko, tita. Pero ang katarungan ay para kay Ricardo. Nang tuluyan nang mailabas si Linda, tumuloy si Elena sa attic. Doon, sa likod ng isang lumang painting ng kanilang kasal,
Nahanap niya ang isang maliit na memory card na nakadikit sa likod ng frame. Nang i-play niya ito sa kanyang laptop, lumitaw ang mukha ni Ricardo. Pagod ang kanyang asawa, ngunit may ngiti sa mga labi. Elena, mahal ko. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Patawad kung hindi ko nasabi ang lahat. Gusto lang kitang protektahan. Pero tandaan mo, ang bahay na ito ay hindi gawa sa bato at semento, kundi sa katapatan nating dalawa. Huwag mong hayaang nakawin nila ang kapayapaan mo. Lumipas ang 6 na buwan mula nang ang mansyong Villafuerte ay nabalot ng usok at kaguluhan. Ngayon, ang bawat kanto ng tahanan ay tila humihinga na ng maluwag. Wala na ang amoy ng gaas, wala na ang bigat ng panlilinlang, at higit sa lahat, wala na ang anino ng takot na matagal na naghari sa bawat pasilyo. Ang mga dingding ay pininturahan ng kulay ng bukang liwayway, maliwanag, banayad, at puno ng pag-asa. Nakatayo si Elena sa kanyang hardin, hawak ang isang gunting para sa mga halaman. Dahan-dahan niyang ginugupit ang mga tuyong dahon ng kanyang mga rosas. Sa bawat paglagas ng tuyong bahagi, tila sumasabay ang pagbitaw niya sa mga huling bakas ng pait sa kanyang puso. Ang katarungan ay nakamit na niya sa loob ng korte. Si Linda at Marta ay napatunayang nagkasala at ngayon ay nagdurusa sa likod ng rehas. Ngunit ang katarungang iyon ay bahagi lamang ng kanyang paglalakbay. Isang hapon, binisita siya ni Jojo bago ito tuluyang lumuwas ng probinsya para magsimula ng bagong buhay. Ang dating mapagmataas na binata ay tila isang tupang nagpapakumbaba. Elena, hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad. I was blinded by my mother's lies. But that's not an excuse for how I treated you. Bulong ni Jojo, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa lupa nang may matinding hiya. Ang hiya ay isang mabuting senyales, Jojo. Ibig sabihin, may konsensya ka pa, sagot ni Elena habang pinagmamasdan ang isang bagong sibol na bulaklak. I've already forgiven you. Pero ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang babalik tayo sa dati. Ang tiwala ay parang kristal. Kapag nabasag, maaari mong pagdikitin pero mananatili ang mga lamat. Naintindihan ko. I will work hard to be someone better. Thank you for not giving up on the little humanity I had left. Pasasalamat ni Jojo bago ito tuluyang lumisan. Nang pumasok si Elena sa loob ng bahay, sinalubong siya ni Attorney Reyes. Elena, tapos na ang lahat ng papeles. Ang kumpanya ni Ricardo ay maayos na ang operasyon. You are officially the CEO, and this time, no one can question your authority. Ngumiti si Elena, isang ngiting hindi napilit. Salamat, attorney. Pero alam ninyo, hindi ang titulo ang nagpapasaya sa akin. Ito ay ang katotohanang nakakatulog na ako ng mahimbing sa gabi. Alam kong wala na akong itinatagong lihim at wala na akong pinapayagang umapak sa aking dangal.